Bakit hindi mo i-trigger yung memory ng tatay mo? By showing him the things that he loves. The smell of his favorite perfume, the smell of his favorite food. Ang Eastridge po ay hindi lamang ospital o kumpanya. Ang Eastridge po ay isang pamilya. Isang pamilya na handang tumulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na yung mga kapuspalad. Kaya lahat po ng mga nakuha nating mga kagamitan ay para po sa kanilang lahat. Hindi mo ba napansin? Nagkakamabutihan na sila ni Doc Benitez. Diba, Doc Benitez took care of her. So baka na-fall na din si Lynette sa kanya. Lynette, kayo na ba ni Doc Carlos? Masaya kami pag magkasama kaming dalawa. I'm happy for you. At least na nakahanap ka ng taong magpapasaya sa'yo. Naka-move on ka na kay RJ. Nay! Huwag kayo Annalyn, just tell me what you want. Kailangan mo ba ng pera? Kaya ka pinapunta ng nanay mo dito? Pumunta lang ako dito kasi gusto kong bigay sa'yo to. Dahil dyan, nagkakilala tayo. Di ba nga sa ospital kapag malungkot ako, dinadala mo ko niyan eh. Kasi alam mo, favorite ko yan eh. Pumunta lang po ako dito kasi nagpapakasakali ako na kapag natikman mo yan, maalala mo ko. Pero huwag daw mo pong lalaitin yung nanay ko. Naisip ko lang si Annalyn. Nakauwi na kaya siya? Ang sabi niya kasi sa akin na meron lang daw siyang pupuntahan pero hindi naman niya nasabi kung saan. Gusto mo ba tumawag ako sa Eastridge? Or tawagan ko si Doc Lindon? Hindi, Carlos, wag na. Lynette, if you're not in the mood to celebrate, okay lang. Naintindihan ko. We can make it some other time. Carlos, hindi na. Pasensya ka na kasi kung minsan talaga nakakalimutan ko na malaki na si Annalyn, na meron na siyang sariling buhay. And you have your own life. Your own career. Kaya nga, ayokong kinakalaban niyo si Moira eh. Alam ko naman na kaya mong i-handle si Moira. Pero kung hindi kayo titigil, hindi rin siya titigil. Alam mo, sa gera, wala naman talaga nananalo eh. Lahat talo. Lahat nasasaktan. Alam mo, Carlos, naisip ko na rin yan. Pero katulad nung sinabi ko sa'yo noon, hindi ko lang to ginagawa para sa sarili ko. Kung hindi para na rin kay Annalyn. At para alam na rin ni Moira na lahat ng gagawin niya sa akin, ibabalik ko lang sa kanya at masigit pa to. Mom! Where's Dad? Andyan sa labas, kausap yung bastarda niya. What? Si Annalyn? Alam niya nakabalik na kami? Obviously, nandiyan nga siya sa labas eh. Bakit mo naman hinayaan kausapin siya ni Daddy? Mami naman eh. Zoe, kapag pinigilan ko yung daddy mo, akong lalabas ng masama and he was the one who said gusto niya kausapin si Annalyn. Tsaka Zoe, mukhang naging effective yung pagbe-brainwash mo sa daddy mo. Galit siya kay Annalyn. Well, sa bagay, wala naman siyang mapapala kung kausapin niya si Daddy kundi heartache and pain. I'm sure i-reject lang ulit siya ni Daddy. Medyo pagod pa ako sa biyahe. May sasabihin ka pa ba? Wala na po. Pahinga ka na, sa'yo na yun. Doc Annalyn. Parang effective. Parang naalala ka ni Doc RJ. Dad,
Ano gusto ni Annalyn? Gusto lang daw niya ako kausapin. Tsaka binigay niya sa akin to. Lagi daw namin kinakain. She is such a liar, Robert. Alam mo ba, hindi ka naman mahilig sa chocolates and you can't have sweets. Bawal sa'yo yan. I can't? Yes, Dad. Actually, hindi ka mahilig sa sweets. Same tayo. Pabalik din yung memory mo. For the meantime, ipapaalala ko na lang sa'yo lahat ng memories natin together. Sige nga. Kikinig ako. Well, una, mahilig tayong kumain ng ice cream together. Tapos favorite mo yung vanilla flavor. Pero kami ni Mami, iba yung gusto natin flavor. Kaya sa loob ng ref, kakaiba yung ice cream natin. Sabi mo mahilig tayo sa ice cream. Dad, minsan lang yun kasi yun yung bonding natin. Pero yung mga ganyan, hindi ka mahilig sa ganyan. You see how manipulative that Annalyn is? Mag-iimbento pa ng storya about that unhealthy wafer stick para mapalapit sa'yo. And you know what? Imamanipulate ka ulit niya at manghuha na naman siya ng pera sa'yo. Ay nako, she is such a stalker. Bilhin mo, alam niya na ngayon ang arrival nyo? Dad, why don't we just file a TRO against Annalyn? Para hindi na siya makalapit sa'yo. Baka kung ano na namang fictional story yung sabihin niya para lang makuha yung loob mo. Or worse, baka kung ano yung gawin niya sa'yo. Don't worry, anak. Kahit ano pang pangungulit niya, wala na siyang mapapala sa akin. Because I won't entertain her anymore. Like I said, gusto ko umuwi ng Pilipinas para maging padre di pamilya. At kahit nawala man na yung alaala ko, at least nandito kayo para sa akin. Of course. Thank you, Dad. Now, can I please have this? Anything related to Annalyn is bad for us. Anong gagawin mo dyan? Eh di, tatapon ko na to. Okay? Dok, sino inaantay natin? Hindi ko din alam. Siguro, umaasa lang din ako na lumabas si tatay tapos sabihin niya sa akin na dahil sa wafer sticks naalala niya lahat. Tsaka, di ba, pag naalala niya lahat, bawiin niya yung mga sinabi niya tungkol kay nanay. Kasi Regan, ang sakit lang isipin eh. Ang sakit isipin na iniisip niya. Kaya lang namin siya kinakausap dahil sa pera. Sabi ko na nga ba, nandito ka pa eh. Ang kulit mo talaga, no? Oh, ayan, pinapabigay sa'yo ni Daddy. Ba't mo tinapon? Obvious ba? Ayaw niya yan, so ibig sabihin, ayaw niya rin sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ano pakialam ko? Di wag ka maniwala. Pero pwede ba, umalis na kayo? At dalin mo yung cheap junk food mo, baka makontaminate pa yung bahay ko. Alam mo, sana talaga hindi na lang nawala yung memorya ni RJ para okay pa rin silang dalawa ni Annalyn. At para sa ganun, masabi ko na rin kay RJ lahat ng mga kalokohang ginagawa ni Moira. Kasi sa ganung paraan lang titigil si Moira. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan si RJ? Carlos, hindi. Matagal na siyang nabura sa isip ko. Alam ko, minahal mo si RJ. At alam ko, hindi madaling makalimot ang puso.
Pero Lynette, nandito lang ako. Papalitan natin ng happy moments. Lahat ng pinagdaanan mo masakit na alaala. Robert, is there something wrong? Do you want me to change the curtains or the sheets or anything? No, it's okay. I bought you a welcome back gift. Pina-engrave ko yung mga pangalan natin sa likod. That's to signify a new time for us together where we can be happier. Maraming salamat, Moira. Carlos, para saan yan? Naalala ko dati yung sinasabi mo na naiingit ka sa mga estudyante may medal. Isipin mo na lang na medal to. Dahil sa lahat ng mga naging achievements mo lately. Ang mahal naman ng medal na yan. You deserve only the best. May I? Lynette, para sa'yo. Para sa akin? Bakit? Para maalala mo pa rin ako kahit hindi tayo magkasama. May I? It's perfect on you. Salamat. Tell me, Moira. Bakit nga ako na in love sa'yo? I met you while you were starting out in med school. Actually, ako yung na-love at first sight sa'yo. Masyado kang concentrated sa studies mo, kaya hindi mo ako pinapansin. But I guess you considered me because I made you laugh. Alam mo, mas maraming magaganda sa akin. And yet, ako yung napili mo. Those were the best of times, Robert. We really had the best of times then. Maraming salamat, Carlos. Pero, bakit ako? Isa kang doktor, gwapo, mabait, mayaman, matalino. Bakit ako? Alam mo, Lynette, hindi ko sinasadya lahat ng to. Gusto ko lang alagahan ka at pagalingin ka dahil anak mo si Annalyn. Pero mas nakilala kita dahil doon na mo mapagmahal ka, lalo na kay Annalyn. You're a strong woman. Pagkatapos na lamang ko lahat ng mga pinagdaanan mo, siyempre bonus na lang yung napakaganda mo.
Alam mo, Lynette, tanggap ko na mag-isa ako habang buhay. Pero nagbago lahat yun. Lynette, gusto kita. Kahit ano pang maging desisyon mo o plano mo sa buhay, nandito na ako para sa'yo. Are you okay? Parang nalungkot ka. No, it's just that nostalgia is sometimes a rude wake-up call. Na you realize na you can never bring back what once was. Well, you said that we could start over. I'm okay with that. Carlos, maraming salamat. Akala ko hindi na ako magmamahal ulit. Masaya naman ako na si Annalyn lang ang kasama ko tsaka si Chang Susan. Hindi ko naman ine-expecto. Pero masaya ako dahil nangyari to. Masarap pala yung pakiramdam na nagmamahal ka ng walang sabit, yung walang komplikasyon, yung walang problema. Masarap pala ng ganung pakiramdam. Alam mo, matagal ko na hindi nararanasan to. Kaya maraming salamat kasi dumating ka sa buhay ko. I love you so much, Robert. And I missed you so much. Nandito lang ako para sa'yo. At mamahalin kita habang buhay. I'm sorry, Moira. Why? What's wrong? Naninibago lang ako. Don't you remember my lips? I'm sorry. Hindi. Sir, may promo po kami ngayon. Kapag ang kukunin ninyo yung deluxe car wash, meron po kayong 20% off para po sa paint restoration. Pwede yung basic car wash na lang kukunin ko. Ay, sige po sir, wala pong problema. Ako po maglilinis ng kotse nyo. Ha? Ikaw? Ako po, yun po yung trabaho ko dito. Congrats, Lynette. Isipin mo, nalagpasan mo yung cancer, nakapasok ka pa sa ALS, tapos ngayon first day of school mo pa. Kulang pa nga to sa loyalty at malasakit na binibigay mo dito sa shop. Bait niyo po talaga sa amin ni Nanay, Sir Michael. Sana kayo na lang po ang tatay ko. Ako, okay lang naman sa akin na tawagin mo akong Tatay Michael. Talaga po? Oo. Subaybayan ko kayo paglaki mo simula nung pinanganak ka. Ganito na lang, simula ngayon, pwede mo na akong tawagin Tatay Lynette. Mahal kita. Kayo ni Annalyn. Kaya sana, mahalin mo rin sana ako. Wala na ako ibang pinangarap, kundi bumuo ng isang pamilya. Kasama ka, tsaka si Annalyn. Sa harapan ng pamilya mo at ng mga kaibigan natin. Will you marry me? Hey, love? Mag-iisa ka dyan. Hindi ka man lang nagaya. Are you okay? Yeah. Kilala kita. Hindi mo kailangan itago sa akin. I know you're hurt.
I'm happy for Lynette. I'm happy na may nagpapaligaya na sa kanya. Hi, sir. Welcome home po. Salamat. Nabigla ba kita kanina? Pasensya na ha. Akala ko kasi okay lang sa'yo. Total, mag-asawa naman tayo. Pasensya ka na, Moira. Hindi lang ako sanay. Robert, paano ka masasanay if you keep pulling away from me every time I try to kiss you? We always do this. We always kiss. We always hug. We're very affectionate because we love each other so much. Kahit nga anong mangyari, despite all the things that you've done, lagi kitang pinapatawad. I've always been such a wonderful wife to you, Robert. Sana hindi mo makalimutan yon. I'm sorry, Moira. I'll try my best. That's okay. I love you. Salamat. Makikitapon na rin po ko nito. Sayang naman ito. Ba't po ganun? Binigyan ko po si tatay niyan kanina eh. Tinanggap naman po niya. Ang saya niya nga po eh. Tapos sasabihin po ni Zoe, pinapatapon niya. Sinungaling po talaga siya, no? Eh hindi ba? Sabi mo nga, bin-brainwash na niya ang utak ng tatay mo. Oo nga po. Pero kanina naramdaman ko po na nag-iba po si tatay. Nakilala niya po ako. Sigurado ka ba na hindi ka pinapasakay ng tatay mo? Baka naman inutusan niya si Zoe na itapon niya nung akala nila wala ka na. Medyo pagod pa ako sa biyahe. May sasabihin ka pa ba? Wala na po. Pahinga ka na, Zoe na yun. Apo, sigurado ka ba dyan sa mga nararamdaman mo? Hindi naman kaya pinipilit mo lang ang sarili mo dahil umaasa ka pa? Alam mo kasi, yung pag-asa, para yan pagkain matamis. Kain ka ng kain dahil ang sarap. Pero hindi mo namamalayan. Nagkaka-diabetes ka na. Masama pala para sa'yo. Alam mo po, pagod na rin po ako, Masay. Nakakapagod din po yung habol po ako ng habol. Sasaktan lang din naman po ako eh. Ever since nakilala ko po yan si tatay, parang lagi ko na lang po pinagpipilitan yung sarili ko. Parang lagi na lang po may nakaharang po sa amin. Kaya nga po minsan iniisip ko, sana hindi ko na lang siya tatay.
Kasi mas marami naman pong nangyaring masasakit kaysa po sa masasaya eh. Pero alam po yung mas mahirap. Yung di po ako pwede mag-give up kasi tatay ko siya. Chang, anak, ano nangyayari dito? Bakit kayo umiiyak? Broken-hearted. Pinuntahan kanina yung tatay niya. Bumalik na ho si RJ dito sa Pilipinas? Alam mo, I prepared your favorite dish. You love Filipino food. Ito caldereta. In fact, we named this Robert's favorite caldereta sa restaurant ko. May resto ka? Yes, M's Gourmet. Lagi ka nga nandun eh. Inaalala ko, pero parang hindi ikaw. I'm Terry Amable, Executive Producer of Proudly Pinay. I'm here personally to invite you to be a guest sa aming show. Yes. Mom, this is good. This is big. Miss Giselle asked me to bring you some outfits para daw sa interview mo. Ganun mo ba? Oo. Oh, salamat. You're so beautiful. Dok, salamat po. Ay, naku, manghihinayang na naman si Michael kapag nakita ka niya. Miss Terry, I formally accept your invitation, and I think it's about time the world knows the amazing and beautiful Moira Tanyag. Ikaw, Lynette, apektado ka ba sa pagdating ni RJ sa Pilipinas? Jellica, nagsiselo si Doc. Huwag ka nang bumalik doon, ha? Na hindi na po. Kasi hindi na po ako babalik doon. Hindi niya na po ako masasaktan ulit.